manatili kailan pa man. Wala nang karamdaman o kapit-hapian. Ang kagalakan at kapayapa ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luhay kaniyang papahiran kahit sino ka man. Gabing araw ay lilipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Hindi na sasabit, gulo na pinangangambahan. Ang lansang ay ginto, tubig ay parang kristal. Mansyon ang tahanan, punong nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luhay kaniyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luhay kaniyang papahiran. Mga luhay kaniyang papahiran. Mga luhay kaniyang papahiran kahit sino ka man. Music player. Music yes. Music no. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Kumusta po ang lahat? Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at the same time sa mabuting pakiramdam. Ngayon po ay ating ginunita ang Semana Santa. Nandito po tayo ngayon sa ating unang araw ng paggunita. Ngayon po ay Lunes Santo. Kumusta po ang bawat isa? Purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Music 390 songs. Podcast 0 episodes. Music 390 songs. Select. No data. Music menu. All songs. Composers. All songs. Playlists. Select. Playlists. Playlists. Abandoned. Recently added. Most played. The Blind Unity playlist. Alaro. Playlist. Playlist 05. Select. Playlist 05. Applause. Crowd cheering. Talks. Music yes. So, dahil sa ngayon po ay unang araw ng ating Lunes Santo o unang araw ng linggo ng ating pagninilay, tayo po ay
makakarinig ng banal na salita para sa ating mahal na Panginoon. Para sa ating lahat, ang banal na salita ng ating Panginoon ibabahagi po sa ating kapatid na si Brother Roel Colliantes. Pero bago po ang lahat, tayo po ay makapakinig muna ng ating The Blind Unity Holy Week Reflection Introduction. Mute is no. Inbox. Select. Inbox. Tab sheet 106. Bluetooth Canon Georgia 11. Bluetooth July. Bluetooth Vincent Raya 08/01. Bluetooth July 17. 08. Bluetooth Canon Georgia 11/12. Bluetooth The Blind News 04/01. Select. Message. Open. The Blind Unity Holy Week Reflection. Holy Week Reflection. 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 Buong puso at walang hanggang pasasalamat ang aming ipinababatid mula sa The Blind Unity Official. Suporta sa aming YouTube channel at Facebook page. Ngayon, sa pagutan natin sa mahal na araw, buong puso rin naming inihahandog sa inyo ang aming espesyal na programa, ang The Blind Unity Holy Week Reflection on God's Word, on God's Word, on God's Word, on God's Word. Isang linggong pagninilay sa sakripisyo, pag-ibig at pag-asa sa ating paglalakbay sa Semana Santa. Ang Holy Week Reflection na ito ay nagpapatibay at lalong nagpapatatag sa ating pananampalataya sa pamamagitan sa mga salita ng Diyos na mula sa banal na Biblia. Kaya, inanyayahan namin kayong makiisa sa talakayan sa section ng mga komento. Samahan niyo kami sa buong linggo ng pagninilay para sa makahulugang pagbubulay-bulay. Kung nais niyong masubaybayan ang bawat pagninilay, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, The Blind Unity Official. At paki-follow ang aming FB page ng The Blind Unity. Huwag din pong kalimutang i-like and share ang aming mga videos upang marami pa tayong mga kapatiran sa pananampalataya na makapakinig sa mga banal na salita ng Diyos. Muli, mula sa The Blind Unity Official, isang mapagpalang Semana Santa sa ating lahat. The Blind Unity Holy Week Reflection. Holy Week Reflection. Reflection. Reflection.
Tayo po ay manalangin bago natin pakinggan ang banal na salita. Bago natin pakinggan ang ating tema ngayong gabi sa Lunes Santo. Aming Amang Banal, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay naririto nagpapakumbaba sa inyong harapan ngayong gabing ito. Kami po ay aming sinusuko ang aming mga sarili at puso. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ipinagkaloob niyo po sa amin. Ito pong lahat ay galing sa inyo. Wala po kaming pinagmamay-ari. Wala po kaming karapatan sa aming mga sarili na magdemand sa inyo. Ngunit dahil ikaw po ang aming tagapagligtas, tagatubos sa aming mga kasalanan, ang Diyos na dakila at nagmamay-ari sa lahat ng anong mayroon kami. Kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Kami po ay taus-pusong nananalangin sa gabing ito. Tulungan niyo po kaming magkaroon ng pusong mapagmahal, mapagpatawad at magpakumbaba sa aming kapwa at lalo na po sa aming nagawa ng mga pagkakasala, lalo na po sa inyo. Sa gabing ito, Lord, ang aming salitang pagbulay-bulayan, gamitin mo ang aming mga bibig, ang aming tainga at ang aming puso, na hindi lang namin pakinggan, hindi lang namin sasalitain, kung hindi ito po ay aming ipamuhay nawa sa araw-araw ng aming pamumuhay sa aming buhay. Gamitin mo po ang tao na magbabahagi ngayon sa tema namin ng Lunes Santo na ito o sa magbabahagi ng banal na kasulatan or salita. Salita niyo po na maihayag niya ng mabuti ang inyong kabutihan at maibigay niya ng maayos para sa mga kapatiran namin na uhaw at gutom sa inyong mga banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin at pagpapasalamat. Nawa patuloy niyo pong gamitin kami sa kapurihan, sa inyong kaluwalhatian, sa pamamagitan ng anong mayroon kami na galing po sa inyo. Maraming salamat o Diyos, purihin ka at luwalhatiin ka. Ibalik po namin sa inyo ang lahat, kapurihan at pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesucristo na inyong bugtong anak, aming tagapagligtas at aming tagatubos. Amen, Amen, and Amen. Ngayon po mga kapatid sa pananampalataya, welcome po ulit sa ating live stream, ang ating The Blind Unity Holy Week Reflection, ang ating Holy Monday Reflection. Ayan. Holy Monday Reflection. At ang ating topic ngayon ay pagdalhin o ibabahagi ng ating kapatid, ang ating The Blind Unity President. Siya po ang magbabahagi ng banal na salita ng Diyos. Ating tawagin ang aking kabiyak, The Blind Unity President Roel o Brother Roel Colliantes.
Isang magandang gabi po sa lahat po ng mga nakaantabay at nakikinig dito sa YouTube channel ng The Blind Unity. Tayo po ngayon ay nasa Monday Reflection, Holy Reflection, ayan. Tayo po ngayon ay magbubulay ng salita ng ating Panginoon. Nawa ako po ay pagindapati ng Diyos sa pagdadala ng kanyang mga salita. Pero bago po ang kanyang mga salita, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos, mapagpala namin Ama, minsan po sa mga sandaling ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Ilalapit ko sa iyo, Panginoon, na pagindapatin mo po ako sa pagdadala ng iyong mga salita. Kami pong lahat ay hindi karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Pero kung ikaw ang magpapagindapat sa amin, doon po ay meron kaming pagkatagumpay. Panginoon, itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon, upang ikaw ang makita nila sa akin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Inaangkin namin ang pagkatagumpay na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ng ako sa Kristo Jesus. Amen. Sabi ko nga po, tayo po ay nasa pagbubulay ngayon ng salita ng ating Panginoon, ang Holy Reflection. Yan. Tayo po ngayon ay naggumugunita ng Semana Santa, ng mahal na araw. Yan. Tayo po ay naggumugunita sa pagkamatay ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ayan. Ang aking pong magiging topic ngayon ay, pero bago po sabihin ko ang topic, naranasan nyo na po bang mga kaibigan na yung pong pinakamatapat sa akala nyo na kaibigan, hindi natin ang best friend, no? Siya pa yung minsan yung naging dahilan para ikaw ay malugmok. Kumbaga kumbaga inilaglag ka ng iyong inaasahan na matapat na kaibigan. Ganun po ang tema ng atin pong nadalhin paksa sa gabing ito. Yan. Ang sabi po ng ating Panginoon doon sa talatang yun sa Juan 13, talatang 21. At sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Sa bawat ating mga kaibigan, kung tayo man siyempre lahat man tayo ay mayroong kaibigan, ano? Napakasakit po ng sila yung magiging dahilan. Kumbaga, akala natin tapat sila. Pero darating pala yung panahon na sila yung magkakanulo sa atin. Parang ang ating Panginoon, ano? Baka sabihin natin ay, bakit Diyos naman si Kristo, bakit nararamdaman pa niya ang sakit na yan? Si Kristo po ay nagkatawang tao. Kaya po siya nagkatawang tao para maging maramdaman niya ang damdamin ng isang tao, no? Kaya po yung kanyang mga alagad ay masabi natin na malapit po, no? Malapit po sa kanya yung kanyang mga alagad. At napakasakit po noon. Alam na niya kung sino ang magkakanulo sa kanya. Yan. At sabi ko nga ay siguro kung ako yung may kaibigan na gano'n at alam ko na siya yung magpapabaksak sa akin, siya yung magkakanulo sa akin, ay baka sa damdamin tao ay kung anong magawa ko, pero napakabuti po ng Panginoon dahil bagamat alam niya kung sino yung magkakanulo sa kanya na isa sa mga alagad niya ang magkakanulo sa kanya, pero ang Diyos pa rin po ay nagpakita ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Praise the Lord, napakabuti po ng Panginoon, sapagkat sabi ko nga po ay ang pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, sa bawat isa sa kanyang mga alagad, ay talagang walang kapantay, no? Dahil sabi ko nga po, kung sa tao, yung taong pangkaraniwan nangyari yun, ay baka hindi natin alam kung anong magagawa niya dahil alam niya na ipagkakanulo siya, no? Pero ang lahat ng pong yun, mga kaibigan, ay alam ng Panginoon na mangyayari. Alam ng Panginoon po na yung po ay dapat maganap. Ano?
dapat maganap sapagkat yun ang nakatalagang mangyari, ano? Yun po yung nakatalagang mangyari na isa yung ipagkakanulo siya at yun ang magiging dahilan ng kanyang pagkapako doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po ay nakaplano na nakaplano na sa buhay ng ating Panginoon, no? At dahil nakaplano na po ang lahat ng yon, talagang hindi po maiiwasang hindi po yun mangyari. Talagang mangyayari po yun. Dahil po doon ay maipakikita ng Diyos ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, no? Dahil kung hindi ba siya pinagkanulo, paano ba siya ipapako? Siyempre, hindi po siya may papako. Sabi ko nga ay talagang nakatalaga yun. Yung pagkakanulo ng ating sa ating Panginoon ng kanyang isang apostol, ng kanyang isang alagad. Dahil sabi ko nga ay doon nangyari yung pagkapako ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa pagkapako ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, napatunayan niya po mga kaibigan sa atin ang kanyang pagmamahal. Yan, napatunayan niyo po yung kanyang pagmamahal dahil sabi ko nga kanina, ito po ay talagang nakatalaga na dapat mangyayari, you know? Dahil isipin po natin, kung ito po ay hindi nangyari, na pinagkanulo siya, hindi nga po maipapako ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sigurado hindi po tayo matutubos sa ating mga kasalanan. Kaya sabi natin, ako naman po ay walang kasalanan, hindi po. Sabi po ng Roma, ang lalaki na nagkasala at hindi po nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, kung ang tao po ay lahat ay nagkasala, mga kaibigan, kailangan may mangyaring pagkatubos, no? Kailangan talagang tubusin tayo ng ating Panginoon, bagamat sabi ko nga ay ano kaya kung sa tao mangyari yun, yung sarili mong anak ibigay mo para matubos lamang ang tao, baka po ba ako parang hindi ko ibibigay, no? Kasi masaktan yung anak ko, makikita mong ipapako sa krus, talagang baka wala pong makakagawa nun. Pero dahil po ang ating Panginoon ay mahal niya po tayo, ang pag-ibig niya po ay pinaparamdam at pinakita sa atin, ibinigay niya po ang kanyang kaisa-isang anak upang ang mga kasalanan po ng bawat tao ay matubos. Sabi ko nga, paano kaya kung hindi ibigay ang ating Panginoong Hesukristo? Siguro, pasensya na po kayo sa aking bibig kasing salita. Pero ito po ang katotohanan. Lahat po ng tao ay nabulid na sa impyerno. Bakit? Ang lahat nga po ay nagkasala at hindi po nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero dahil nga po sa pagmamahal ng ating Panginoon, siya po ang nagdusa sa krus ng Kalbaryo upang matubos ang ating pagkakasala. Mula po nang matubos ng ating Panginoon ang ating pagkakasala, mga kaibigan, tayo po ay naging bagong nilalang na. Tayo po yung mga kasalanan, mga kaibigan natin na dating nasa atin ay inalis na po ng ating Panginoon sa paanong paraan sa pamamagitan po ng pagkapako niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat pong ito ay kailangang maganap. Kailangang maganap dahil po ito po yung nakatalaga, ito po yung tanging sabihin natin na solusyon para ang kasalanan po ng tao ay mahugasan. Dahil yun, naganap po, kailan pong maganap yun, ano? Yan nga po, pagkakasabi ng ating Panginoon dun sa Juan 19, talatang 30, ano? Ito po yung huling wika ng ating Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi na po ay naganap na at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagutan ng hininga. Nung pong nalagutan ng hininga ang ating Panginoon, doon na po nag-umpisang doon po nagsimulang luminis tayo doon sa kasalanan na kumbaga ibinigay sa atin na ating kaaway, no? Wala namang iba na bibigay ng kasalanan kundi ang ating kaaway. Sino ba ating kaaway?
Yun, ang ideal. Yan. Kaya po, napakabuti ng Diyos sapagkat yung pong pag-ibig ng Diyos sa akin ay kanyang ipinadama. Ano? Dahil ang sabi nga po ng John 3:16, sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon, no? Sapagkat yung kung kanyang kaisa-isang anak ay binigay niya po sa atin upang ang ating mga kasalanan ay mahugasan, ang ating mga kasalanan ay mawala. Masabi po natin na kung tayo pong lahat ay tumanggap sa ating Panginoon, tayo pong lahat ay bagong nilalang na. Tayo pong lahat ay inalis na ng Diyos ang ating pagkakasala. Purihin mo ang ating Panginoon. Tayo po manalangin. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na aming pinakinggan. Ikaw po ang gumawa makapangyarihan sa mga kaibigan namin na nakarinig dito. Ikaw po ang mangusap sa kanilang mga puso. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng anak mo si Kristo Jesus. Paginapatin mong muli, Panginoon, ang mga salita mo na aking inihatid sa aking maraming mga kaibigan. Sa pangalan ng anak mo si Kristo Jesus. Amen. Okay, maraming salamat sa ating mahal na kapatid. Ang ating The Blind Unity Chairman, ang aking gabiyak, Roel Colliantes, sa kaniyang magbabahagi ng banal na salita ng ating Panginoon dito sa ating The Blind Unity Holy Monday Reflection. Tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon at napakadakila dahil nga ang kaisa-isa niyang bugtong na anak, kaisa-isang anak niya ay binigay niya po para matubos ang ating mga pagkakasala. Sana po ang narinig niyo po na banal na salita ngayong gabing ito ng Lunes Santo sa ating paggugunita ng Semana Santa, ito po ay tumatak sa ating puso at isipan. Ito po ay ating maipamuhay sa araw-araw ng ating buhay. Nawa makita ang Panginoong Diyos sa atin. At sa lahat ng mga viewers natin, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating Holy Week Reflection na ito, ang ating Holy Monday. Abangan niyo po bukas ang ating magandang topic po ulit. Kasama natin ang ating mahal na kapatid na magbabahagi ng ating banal na salita ng Panginoon. Abangan niyo po si Brother Brian Velasco Vega bukas po ng gabi. Kaya po sa mga bagong tune-in ng ating YouTube channel, ang The Blind Unity Official, mangyaring paki-subscribe po sa hindi pa natin mga subscribers upang kayo po ay updated sa ating mga content na ating i-upload, lalo na po sa programang ito.
Malaya po kayong magbigay ng inyong mga komento sa talakayan ng section ng mga komento upang kayo po ay makapagbigay ng inspiring messages at makapag-send din ng inyong mga prayer request. Sa pangalan ng aming mga partners, sa ngalan ng aming mga partners sa The Blind Unity, pansamantalang magpapaalam ang inyong abang lingkod na ito. At bukas po, subaybayan niyo po ulit ang ating Holy Tuesday Reflection. Hanggang Saturday po ito, kaya sana po makakasama po namin kayo. Lord willing po, makakasama po namin kayong lahat. Dito sa ating nag-iisang YouTube channel, ang The Blind Unity Official. Sa buhay na ito, may hirap at lumpay. Kung minsa'y tila wala Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalataya, samahan niyo po kami ulit bukas Diyos ang nagbigay. sa ating live stream ng The Blind Unity Holy Week Reflection. Holy Week Reflection. 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 Kinabukasan, kaniyang iniaalay, tiwala'y ilagak, sa kanya'y maghintay. Hindi niya layunin ang tayo'y pahirapan, kanyang iniisip ang ating ikabubuti. Kahit punta ay tila madilim at libliban, ang plano niya'y tiyak walang pagkakamali. Hindi niya layunin ang tayo'y pahirapan, kaniyang iniisip ang ating ikabubuti. Kahit ang daay tila madilim at libliban, ang plano niya'y tiyak walang pagkakamali. Plano niya'y kapayapaan, hindi kasamaan ang kahirapan. Pag-asa't kinabukasan, kaniyang iniaalay, tiwala'y ilagak, kanyang sa kanya'y maghintay. Hindi niya layunin ang tayo'y pahirapan, kanyang iniisip ang ating ikabubuti. Kahit na ay tila madilim at libliban, ang plano niya'y tiyak walang pagkakamali. Lang ng Diyos ay pag-asa. Adrasar Barichua. Set I. 11 of the chat option. Play a game. Share. Finish. Are you sure you okay? YouTube. Live.